Matapos ang mahabang panahon sa Europa, dumating na si Crisostomo Ibarra. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang alaala ng sinilangang bayan at ang mga pagbabagong hindi niya inaasahan. Mga kaibigan, kinagagala po ipakilala sa inyo ang anak niya may apakong kaibigan na si John Crisostomo Ibarra ay mula sa Europa. Buenas noches mga Ginoo, at sa mga ginagalang na kura ng ating bayan, at lalo na sa matalik na kaibigan ng aking ama si Padre Damaso. Sa gitna ng masayang salo-salo, isang tao ang hindi man lang pumansin kay Ibarra. Si Padre Damaso, tahimik at walang kibo. Paumanhin, Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Sa di inaasahang pagkakataon, nagulat si Ibarra sa narinig na hindi kailanman naging kaibigan ni Padre Damaso ang kanyang ama. Nalabis niyang ipinagtaka. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon mong pananatil sa ibang bansa, anong pinakamas mahalagang natutunan mo? Ang pinag-aralang pasisayat, natutunan ko ang kalayaan o pagiging alipin ng isang bansa ang siya nagdidikta kung ito ba ay ulad o maghirap. Wala ka na bang ibang natutunan? Isa kang bulag kahit isang bata alam yan. Bakit kaya wala pa siya? Sa gabing tahimik, dumalaw si Ibarra sa bahay ni Maria Clara. Magandang gabi po. Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi rin sa'yo, Iho. Ayan po ba si Maria Clara? Oo, dito siya, Iho. Maupo ka muna. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tiya. Tia, naandyan na si Ibarra. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, Tiya. Sa kanilang muling pagtatagpo, naroon ang pananabik, alaala at mga salitang naisabihin ngunit nag-aatubiling bigkasin. Hindi pa din kumukuba sa iyong ganda, Maria Clara. Salamat. Sa azotea, sa ilalim ng liwanag ng umaga, nag-usap sina Ibarra at Maria Clara. Sa bawat salita may halong tuwa, pananabik at mga pangakong bumabalot sa kanilang damdamin. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating magulang ng kasal. Dahil kung hindi na makakaharap sa isang babaeng katulad mo. Napakatamis sa iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan, nabihag mo ang maraming kababaihan sa iyong mga bansang pinuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisita. Bakit ba ako hahanap sa iba? Sinungaling, hindi ako makapaniniwalang sinasalo mong iyong mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sinusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw lang aking iniibig. Patawad, mahal. Ngunit kailangan ko nalansanin na iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, at kailangan kong puntahan ng isang tao upang ako'y tulungan. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, aking minamahal. Sa bawat sulyap ni Padre Salvi kay Maria Clara, may lihim na pagnanasa. Tahimik siyang nahuhumaling, inaalagaan ng isang pagnanasa na hindi niya maaaring ipakita sa iba. Napakaganda. Para kang anghel. Ngunit bakit bumubulong sa akin ang tukso? Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ang aking kahinaan.
Patawarin mo po ako. Patawarin mo. Uy, kapangit naman mo dumadaan dito. Hoy, Labandera! Kami ba ang pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka ba? Hahaha, at ang sabi mo, Labandera? Baka gusto mong labahan ko yung buhagat mo buhok at gusto ko plansyahin ko pa. Hoy, ikaw na mukhang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mo martos tayo? At bumaba ka dito! Hindi kita uurungan! Halimunan ng San Diego, may dalawang kilalang babae na parehong puno ng pagpapanggap at kayabangan. Sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Bata, para kay mga bata. Alperes, pagsabihan mo nga yung asawa mo mukhang magkukulam. Salamat ka, babae ka. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapalan. Si Pursyo, ba't hindi mo man lang hinamon ang mayabang na Alperes na yon? Habang may laban ako. Puno ng tawanan at masaya ang usapan sa pagkainan, hanggang sa mapunta ang paksa tungkol sa ama ni Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa na itinayo kong paralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumas na ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Punta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mo kung sino umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Hindi mo man lamang alam kung gaano ko titimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Hindi marunong sumunod sa batas ng simbahan. Tama lamang siya ipinarusahan sa kulungan. Nabilanggo hanggang sa kamatayan. Tawarin mo, Maria Clara. Kung hindi ka ito, matitis ka. Yan lang ngayon lahat kung ayaw niyo madamay. Maghunos diri ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinalaban mo. Alagad ng Diyos? Ito ba ang alagad ng Diyos? Hayaan kung basasin mo ko, ngunit huwag na huwag ang alala na kay Ama. Gusto mo, pakiusap, alang-alang man ang sakin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Kundi lang kita mahal, Maria Clara, mapapatay kong puro ito. Dahil sa kanyang ginawa, itinakwil si Ibarra ng simbahan at ng mga may kapangyarihan. Lumayo sa kanya ang mga tao at itinuring siyang masamang tao. Maria, huwag mo kaming pagtakpan. Ano ba talaga ang laman ng sulat ni Ibarra? Huwag ka nang mahiya. Naku, Sinang, hindi lahat ng lihim ay dapat ipagsabihin. Lalo na kung mula sa isang taong mahalaga sa iyo. Oo nga. Pero Maria, hindi ka ba nag-aalala sa mga nangyayari? Marami nagsasabing hindi ligtas si Ibarra sa galit ng mga prayo. Alam kong may pangalan, Victoria. Pinagdarasal ko siya gabi-gabi. Alam kong mabuti ang kanyang hangarin. Hindi ko maalis sa puso ang pag-aalala. Tama na ano ko. Mas mabuti pag-usapan natin ang pista. Maria, ano ang susuotin mo? Isang simpleng bestida lang. Ayoko naman magmukhang mas makulay pa sa mga parol. Maupo muna tayo, Christine. Magkano bang kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. Bakit ba? Gusto kong bayaran mo ang sinasabi nilang inutang ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 32 piso ang binibintang nila sa iyo? Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran iyan. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Natatakot ako baka kung anong gawin nila sa akin. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tahan na, huwag kang mawawala ng pag... Basilio, may munta kang 2 real dahil sa hindi tama pagpatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo binabalik ang iyong ninakaw. Ngunit wala po talaga ako ninakaw. Magsisinungaling ka ba? Wag po, tama na po. Matagal na po namin din nakita ang inay. Pabigyan niyo na po. Crispin.
Sa loob ng madilim na kampanaryo, walang awang paulit-ulit na pinahirapan si Crispin. Walang nakarinig sa kanyang pagmamakaawa hanggang sa tuluyang lamunin siya ng katahimikan. At nang malaman ito ni Sisa, ang sakit ay hindi niya kinaya. Unti-unti siyang nilamon ng kanyang sariling dalamhati at nawalan ng katinoan. Basilia! Asa na ba kayo? Crispin! Mga anak ko! Asa na ba kayo? Mga anak! Mga anak! Crispin! Crispin! Basilia! Mga anak! Crispin! Basilia! Naririnig niyo ba ako? Asa na kayo? Bakit hindi pa kayo umuwi? Hinahanap na kayo ng nanay. Siguro nagtatago sila. Oo, tama! Magaling magtago ang mga anak ko. Pero saan? Saan ko sila hanapin? Crispin! Basilia! Saan mo yan? Crispin? Crispin? Basilio? Ano nang nangyari sa inyo? Nagharap sina Ibarra at Elias, ngunit sa halip na magkaunawaan, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Elias, naniniwala akong edukasyon at reforma ang tanging paraan upang mabago ang kasamaan dito sa ating bayan. Hindi na natin kailangan gumamit ng dahas. At hanggang kailan mo hihintayin ang pagbabagong iyan, Ibarra? Habang buhay na lang ba tayong maghihintay nang walang dahas at paglaban sa kanila? Hindi gamit tayong dahas. Lalabas lang tayo mga kriminal. Mas lalala ang sitwasyon. Hindi mo naiintindihan. Hindi ka lumaki sa hirap. Ang batas na pinaniniwalaan mo ay ginawa para panatilihin tayong alipin. Alipin ng mga prailing naghahari-harian dito sa bayan. Elias, magkaiba tayo ng landas. Oo, Ibarra. At marahil kailanman ay hindi tayo magtatagpo.